Tumawag ng kapitbahay. Inuban daw tayo. Asa naman ang anak ka ba sa mga bata? Hindi kakarating lahat sa check mo. Check mo. Umuwi ka na, umuwi ka na. Umuwi ka kayo. Gwen! Jasmine! Mrs. Bishop, nakita niyo na ba ang mga nakapost na po? Kasama niyo ito sa bahay, di ba? Uy, boy! Gwen! Mana ka? Gwen! Gwen! Jas! Uy, boy! Jasmine! Nakakit na namin kayo sa inyo. Sana walang nangyari sa mga bata. Panay ang katok ni Cruz noon sa kwarto ni Jasmine pero wala itong sagot. Akala namin kung napano na rin siya. Until dumating ang mga pulis. Papa? Papa? Naku ba ni Mama? Uy, naku ba siya? Ano nangyari kay Gwen sa kakay ko? Nasa loob lang po kami ng kwarto ni Ate Gwen. Nag-aaral. Nang maninig namin si Bledo ay sumisigaw sa labas. Pinasok lang po kami ng tatlong lalaki. Sagad! Sagad! Kaya nagtago po ako sa kwarto ko sa ilalim ng kama. Akala ko nga po susubukan nilang buksan yung kwarto ko. Pero hindi po nila ginawa. Baka naman po si Ate Gwen ang pinagsadya nila. December 10, 2021 ang araw na yun. Saktong International Human Rights Day at simula ng maraming araw ng pangangapa namin sa mga karapatan namin. Sa dapat o hindi dapat. Sa kung ano ang tama o maling hakbang. Tunas na mga bata. Ito kung sinapakit ko. Sabi ko yan. Siguro, pagkatigil pa autopsy yung katawan ng mga bata. Dinadiretso na sa lipas. Kawawa na yung katawan ng mga bata, kuya. Sir, kung tatanungin, hindi na kailangan ako. Ginagawa nila na bigyan sa lagay in a week or even less. Sir, gusto ko sa akin makita yun. Kasi na nakikita ng isis ko sige. Nawalan ako. Maganda siguro na wag na. Kasi galit yung embalsador.
nahihirapan. Ang sakit yung anak katawan ng mga bata. I have lost count of the times my children have left me speechless. Walang sasapat na salita para ipaliwanag ang sakit na nararamdaman ng isang inang nawala ng anak. Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi lang namatay, pinatay. Gusto ko lang makikita yung mga iniwan ng mga anak mo. Sir, pasensya na po, hindi po talaga pwede. Nilinis nyo na, nakuha nyo na ba yung mga ebidensya? Sir, base po sa initial investigation namin kanina, hindi po ito isang kaso ng robbery. Kung titignan po natin lagay na mga katawan ng biktima, galit na galit po yung pumatay sa kanila. Ang galit. Mababait ang mga anak mo. Wala ka nang gumawa nito sa kanila. Mababait ang mga anak mo. Maganda naman, bukas po magsisimula yung formal interrogation sa nag-iisang survivor, ni Jasmine. Nasa custody lang po siya ngayon ng DYWD since minor pa po siya. Siya po ang ating star witness. Pero kanina, meron po siyang mga statements na hindi tumutugma dun sa nakalap namin mga ebidensya. Hindi namin maintindihan ang proseso ng investigasyon. Hindi kami nakatulong at hindi rin natulong ang haka-hakang may kinalaman si Jasmine sa nangyari. Kung nawawala ang cellphone mo, ano pa ang gamit mo sa post nito? Laptop ko ni Ate Gwen. Nasa kwarto mo ba yung laptop niya? Hindi nga po tumahimik sa labas. Suminit po ako. Nakita ko po na wala na yung mga lalaki sa sala. Kinuha ko po yung laptop ni Ate Gwen sa kwarto niya. Tapos nag-lock ka ulit sa kwarto ko. Hindi mo ba naisip na lumabas na lang at humingi ng tulong? Natakot po kasi ako. Baka nasa labas pa yung mga lalaki. May mga tumatawag sa'yo pagkatapos makita ang post mo. Sinabat mo, gamit ang laptop. Pero, hindi ka nagsalita. Totoo ba yun? Kasi nagnig po ako ng mga lalaki. Nagtakot po talaga ako. Tapos, nagpalit ka pa ng username from Jasmine Manuel to Jen. Diba? Sir, natakot po kasi ako. Nawalan ako roon. Baka kilala ng mga lalaki si Ate Gwen. Tapos hanapin nila ako sa friends list niya. Kaya ako ko pinalitan. Nung tumating si Cruz Magwan, panay ang katawag niya sa kwarto mo. At hindi mo siya pinabuksan. Hindi mo sinagot man lang. Saka ka lang nag-iiyak at nagsisigaw nung tumating ng mga polis. Bakit? Hindi ko naman po alam na si Papa yun. Baka mamaya po, isa po dun sa mga lalaki na napapanggap lang mo siya. Hindi mo kilala ang boses ng baka mo. Tapos, nung lumabas ka, pasabok mo at bagong palit ka ng damit. Nagawa mo bang maligo sa sitwasyon na yan? Nagpakalma lang po ako. May mga bakas ng dugo sa banyo at sa mga dingding at sa sahig ng kwarto mo. Baka naman, sinadya mo talagang maglinis ka ng katawan para hindi ka pagkinalaan. Hindi po. Hindi ko po talaga alam, sir. Basta kanina po, ang alam ko lang po is, takot na takot po ako. Pero, nataranta lang po ako, kaya hindi ko po alam kung ano yung dapat kong gawin. Pero nagsasabi po ako ng totoo, yung buong totoo. Sa mga susunod na araw, lalabas na ang resulta ng forensic investigation. Mas magiging malinaw kung ano talaga nangyari. Kaya mas mabuti, magsabi ka na ng totoo. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginawa. Nagsasabi po ako ng totoo. Lumipas ang 3 araw. Sakalang nakauwi sa amin ang mga anak namin.
Buti naman naayos yung itsura nila. Ang sabi, grabe ang ginawa sa kanila eh. Buti naman, baka kasi di kayanin ng mga magulang pag nakita yung totoong itsura ng mga bata. Kahit ano pang ginawa sa inyong mga anak, kahit pa rin ang mga anak ko, ang napakaganda pong buhay. Buhay, anak. Pakiusap lang mo, tigas na mo. Kaya yung na kami pagkaksa. Basta mo makikisuhin mo. Wala kaming kaalam-alam sa kumpletong detalye ng ginawa sa mga anak namin. Ang alam lang namin, karumal-dumal ang pagpatay sa kanila. Kaya hindi kami makapaniwala na ang itinuro ng ebidensya ay ang taong pinakamalapit sa kanila. Jasmine, ikaw to, di ba? 8 years old ka pa lang dito. May babae raw na nakakita sa'yo sa barko. Wala ka raw maalala noon. Nag-viral ulit to. Ang dami nagtatalo sa social media tungkol sa'yo. Sabi ng iba, wala raw kapatawaran ng ginawa mo. Sabi naman ng iba, produkto ka raw ng kababayan ng mga magulang mo at ang kasamaan ng mga tao na kasalamuha mo. Jasmine, kasama ko ng abogado mo. Ang attorney, si Jasmine po. Jasmine, lumabas na ang resulta ng forensic examination. At positive. Nakita nila ang fingerprints mo sa baseball bat at sa iba pang murder weapon. Ito po. Nakita yung COVID-19 contact tracing system ID sa kwarto mo. Sino yung si Emilio Castro? Kailangan mo pa siya. Siya ba ang kasabwat mo sa krimen? Hindi naman po kami makukulong, di ba? Merong batas na pinoprotektahan at tinutulungan ang mga batang tulad mo na nagkamali. Ang tawag doon ay Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Hindi ka kaagad ikukulong tulad ng mga matatanda dahil naiintindihan ng batas na bata ka pa. At ang mga bata hindi pa ganap na mula sa bigat ng kanilang mga desisyon. Kung mapatunayan na may sala ka, pwede ka nilang dalhin sa isang youth rehabilitation center. Jasmine, makatutulong kung sasabi ka na totoo. Inaamin ko po na ako pinatay kina Gwen at Boy Magwan. Nagpatulong po ako sa best friend kong si Emilio Castro. Nahuli rin ang kasabwat ni Jasmine, isang 17 anyos na sakristan sa simbahan. Magwan. Pinagbintangan daw nila siya na magnanakaw kahit hindi naman daw totoo. Galit na galit siya lalo na kay Gwen. Yung pala, totoong ninakawan niya sila. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo sila gustong patayin? Dahil sa galit. Sa inggit. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin namin nakuha ang kopya ng detalyadong pag-amin ni na Jasmine sa nangyari. Hanggang sa kinailangan na naming ilibing ang mga anak namin ilang araw bago magpasko. Handa na si Buena na tayo.
Kailangan natin maging malakas habang hinihintay natin umusin. Mahaba pa ang laban. Pero dapat sa susunod ng Pasko, pakuwalan natin ang hustisya sa mga kapatid. Paano nga ba natin isa-celebrate ang Pasko nang alam natin may mga bakante na upuan ng mesa? Yung upuan na dati para sa mga mahal natin sa buhay. Na ngayon wala na. Sana kung sa tuwing makikita niyo ang bakanting upuan sa mesa, maalala niyo lagi niyo pa rin kasama ang mga mahal niyo sa buhay. At sigurado po ako hindi po lungkot ang gusto nilang makita sa inyo. Ang gusto ko nilang makita ay pag-asa. Na kaya po ng mga iniwan nila ipagpatuloy ang buhay. Kaya smile po tayong lahat, hindi po tayo. Nandito na po sila. Ito po si Jane, kapatid po siya ni Jasmine. At ito naman po yung nanay nila, si Melanie. Mama, sir, pasensya na po sa ginawa ng kapatid ko. Sorry po. Sorry po talaga. Sorry po. Sir. I'm sorry. Sorry po. Tayo makikita kayo nagtatanong ninyo. Hindi ko mapaginaon kami ha. Ang totoo po yun. Ramdam ko po yung pinagdadaanan ninyo, sir, ma'am. Sorry po. Sorry po. Sir, wala ba talaga ako masalanan? Galing sa akin si Jasmine. Pinanamag na siya walang ina. Walang pamilya. Bakit nga po walang pamilya si Jasmine? Si Jasmine po, siya po yung bunso sa tutungan ako sa una kong asawa. Pero ano naman po ay natupag yun, hindi magsagaan, pagbisyo. Isang kahit isang tukalan din po kami. Napilitan po ako lumabas ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Para po yung perang kikitalahin ko, malibutan ako sa kanila. Para sa pagkain, pag-aaral nila. Pero sir, parang hindi ko po alam eh. Yung masama ko po iniwan po yung tatlong anak ko sa apunan. Nalaman ko po na wala ko sa akin. Ang pagkakamali ko pa, hindi ko man lang siya pinaglaban. Hindi ko pinaglaban yung anak ko, pinagmayaan ko na naman sa ganang sitwasyon. Bumuo ka ng may bagong pamilya.
Wala na kami may bibigay sa mga anak namin kundi ang hustisya. Kaya nakikiusap kaming dalawa na sana tulungan mo kami. Gusto lang namin malaman kung meron pang ibang sangkot sa pagpatay sa mga anak namin. At kung oo, kailangan managot siya. Kaya parang awa mo na. Kausapin mo naman ang anak mo. Alamin mo naman sa kanya yung buong katotohanan. Parang awa mo na. Ma'am, pasensya na po. Hindi po natin maaaring payagan yun sa ngayon. Oo. Pero, bakit naman po? Ma'am, kahit sandali lang. Ma'am, I am very sorry. Pero ang objective po ng batas para sa mga batang kagaya niya ay matuto at magbago habang nasa ligtas na lugar. At ito pong sitwasyon natin ngayon, lalo na po may camera, hindi po ligtas para sa kanya. Pinoproteksyonan lang po namin ang bata. Kaya niyo pinaprotektahan? Sa sarili niyang nanay? Di ba karapatan ng nanay makausap yung anak niya? We understand your concerns po. Pero trabaho po namin na masiguro ang emotional at psychological safety ng bata. Emotional at psychological safety ng taong pumatay sa mga anak namin. Eh, paano naman kami? Kami mga magulang ng mga biktima. Paano naman ang mga emotional at psychological welfare namin? Iniisip niyo ba kami? Importante din ba sa inyo yun? Ma'am, sir, pasensya na po. Trabaho lang. Trabaho lang. Kaya kami nandito ngayon dahil sa inyo. Dahil ninyo ginawa ng tama ang mga trabaho ninyo. Basta nyo na lang ipinilit na maging foster family kami ni Jasmine kahit na walang tamang procedure. Pinapipilitan ko noon sa social worker na wala na dito ngayon. Ang sabi ko sa kanya, humihingi kami ng background check, ng test, pero sabi niya hindi na kailangan. Di walang assessment na ginawa para malaman ko ng klaseng bata ang pinakukup niya sa amin. Namatay ang mga anak ko dahil sa kapabayaan ninyo. Pinalaki namin ang mga anak namin na ang batas. Hindi basta pinabasta-basta. Pero ang buhay nila, basta nila lang binasta-basta. Kailan niyo poprotektahan ang mga anak namin? Kailan? Magsasampa sana kami ng reklamo, pero nabalitaan na lang namin na nagbitiw na sa pwesto ang social worker na nakausap namin noon at kinailangan na rin naming pagtunan ng panahon ang mas malaki naming laban. Ito po ang kopya ninyo ng extrajudicial confession ni na Jasmine at Tingin. Pero, advice ko lang po, huwag niyo na pong basahin. Baka hindi ninyo kayanin eh. Sa tingin ko, hindi makabubuti sa inyo eh. Hindi rin makatutulong, lalo na't meron na tayong schedule for arraignment. Talaga ho, Atty. Kailan po? Sa February 2. I-update ko na lang ulit kayo. Maraming salamat po, Atty. Kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo, ha? Salamat po. Salamat po. Rose, narinig mo naman yung sinabi ni Atty. Diba? Sundin na lang natin yung advice niya. Ma'am? Okay po, ma'am. Actually, pinapareview na po namin kung pwede na silang mapa-drug test para din sa civil charges at yung kasama na rin po yung psychological profile. Hello, ma'am? Yes po, apo. Apo, yes, apo, I understand. Apo. Madaling isipin na ang laban ay nasa korte. Pero ang tunay na laban, nasa araw-araw naming pamumuhila
at sa pananahimik sa kabila ng mga salitang gustong kumawala. Pero iba pala ang sakit nung nakaharap na namin ang mga pumatay kina Gwen at Boy Boy. Ang ayos ng mga itsura nila, ang daming pumuprotekta sa kanila. Pero ang mga anak ko, paano naman ang mga anak ko? Bakit, Justin? Nakakabanggang mo muna ba? Paano mo nagawa sa mga anak ko yun, ha? Pinahalan ka nila. Pinaglaban na naman karoon ng sariling pamilya. Kaya paano? Sabihin mo sa akin. Good morning. The court is issuing a 30 days postponement of the arraignment. Tapos tumas pa. Ano dahil minor? Dahil minor sila? Walang minor na nagagawa sa inyo, mga anak. Walang minor na nagagawa ng kahit pa na yun. Di ba? Di ba tayo wala namang gagawa ng gano'n? Ano ba? Nagkawas ka ba ako sa bahay na to? Ha? May asawa ko ba ako? May asawa ko ba ako dito? Ha? Hindi na nakikita ko yung baba ko. Ano? Gusto ko ba ulit na yung baril ko? Tapos magpabaril ko ang lahat ng mga sa kaso natin. Yung mga gusto mo. Ano ko lang sumubuti? Barilin ko na yung sarili ko para matapos na lahat ng to. Yan ang gawin ko, ano? Di ba yan ang anak na ba? Ano? Ito, ano? Di ba? Di ba? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya nito. Paano ito? Hindi ko sila ito. Sabi mo, oo, para makabante yung station para sa kanila. Kasi ako sa iyo, napapalapit yung mas bata sa namin yung mga gusto ko sila makita. Gusto ko pa sila makita. Gusto ko makita natin sila. Pero kaya nanahimik na ako, kaya mo ba wala akong ginagawa? Naghanap ako ng parapan. Naghanap ako ng parapan mo. Pilit ko may naiintindihan ba na sa buhay pilit sa ating mabuhay mo para sa mga bata. Hindi ka makasama sa mga pangarap natin nung inimalin natin sila. Ang totoo, pareho lang kaming nangangapa ng asawa ko. Bumalik agad kami sa work. Kapag busy sa trabaho, pwedeng hindi harapin ang sakit. Pero kahit na anong pilit, hindi matatakasan ang pait.
naisip ko, siguro matitikman lang namin ang hustisya kung matututunan na rin naming lunukin ang pinakamapait na katotohanan sa pinagdaanan ng mga anak namin. Apat na tao plinano namin patayin. Si Cruz Magwad, Lovella Magwad, Gwen Magwad, at Boy Magwad. Sinubukan ko naman lasunin sila nun eh. Kaya lang, pumalpak ako. Eto, para sa inyo. Para sa pamilya Magwad. Para sa pamilya ko. Ano yan ang bayad? Galit si Yasmin sa mga magwad. Pinagbintangan daw nila siya ng magnanakaw kahit hindi naman daw totoo. Galit na galit siya lalo na kay Gwen. Yun pala, totoong ninakawan niya sila. December 1 palang kinausap niya na ako. Alam mo ba yung feeling na wala kang kalaban-laban, ginawan ka nila ng kwento, i-judge ka nila, tapos hindi mo pagtatanggol yung sarili mo. Di ba ganyan yung ginawa nila sa kuya mo nung tingakhang siya ng mga polis? Ano? Pinagpapatay siya. Naku na pag-usapan niyo. Alam mo, sumusobra na kasi ang si Gwen eh. Hindi pa ba siya masaya? Ang perfect na ng buhay niya o lahat na nasa kanya. Yun ang gusto ko para sa sarili ko. Dahil naman na yung pamilya niya. Tapos nang bibigyan pa siya ng utak ng iba, sinabi niya lang na magnanakaw ako, naniwala na silang lahat sa kanya. Ikaw ba, Emilio? Kung kagaya ka niya, ayaw mo ba ipaalam sa lahat ng tao kung gaano kabait yung kuya mo bago siya tinawag na adik ng mga pulis? Pinagmukha siyang walang kwentang tao, kaya ano, okay lang na patayin nila siya. Ganon! Ba't hindi mo kaya yan ipamukha sa tatay ni Gwen? Pulis yun. Yes, yung papa niya. Kaya pala ganun yun. Sinungaling. Oo, pulis yun. Ano pa? Yung binibitang nila sa akin na ninakaw ko daw yung 10,000 nila. Walang-wala yun sa milyones nila na pwedeng mo pa sa atin. E paano? Hindi patayin natin sila. Basta ang priority natin si Gwen. Ano? Game ka ba? Mahaba pa naman yung oras para mag-plan tayo. Basta gagawin natin to December 10, Biyernes. Alam. Gwen, Ate. Ano yun? Nakita mo na yun, pinost ko sa profile ko. Ang alin? Dali, tignan mo. Tsaka like mo na rin. Balang araw, ang soon natin ay magiging finally. Nakaka-touch. Pero ano ba gusto mo maging? Siyempre idol kita. Gusto ko maging nurse. Alam mo bagay sa'yo ha. Ganda-ganda mo kaya pag nakaputi ka. Tapos, ako na gagamit ng uniform mo, ng mga libro mo, tsaka ng sapatos mo. Basta lahat ng sayo ako pupunta sa akin.
Bumalik na tumato eh. Huwag ka makiyak. Siguraduhin natin patay sila. For the 2 counts of murder against the minors Jasmine Manuel and Emilio Castro. For the accused Jasmine Manuel, this court imposes the following penalties. For the first count of murder, imprisonment of 10 years and 1 day to 20 years under reclusion temporal. For the second count of murder, imprisonment of 10 years to 14 years and 8 months under prison mayor. As to the accused Emilio Castro, the court sentences him to a maximum of 29 years imprisonment for 2 counts of murder. Both convicts, being minors at the time of the offense, shall not be eligible for parole or pardon. They shall begin serving their sentences upon reaching the age of 18, as provided under Section 46 of the Supreme Court Rules on Children in Conflict with the Law and Section 38 of Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Until such time, the accused shall remain under the custody of the Bureau of Youth Welfare and Development. He's a driver. Ang pinakamasakit, walang makitang pagsisisi sa mukha ni Jasmine. Pakiramdam namin, hindi namin nakuha ang hustisya na nararapat para sa mga anak namin. Kaya kung kani-kanino kami lumapit para humingi ng tulong, para masigurong makukulong sila pagtungtong nila sa hustong edad. Sir, hindi pa rin ba siya naililipat sa rehab facility? Habang nakikipagka-coordinate pa po kami, may ongoing processing po para na-transfer po siya within the region. Wala pa po kasi tumatanggap. Kahit ano po rehab facility center sa Alabang, hindi talaga siya tatanggapin. Hindi siya qualified sa bigat ng mga krimen na ginawa niya. Ang dapat po sa kanya, detention na. Sa children in conflict with the law, hindi po sa rehab. Ma'am, di ba 18 na siya? Ano ba? So, pwede niya na talagang harapin lahat ng parusa sa mga krimen na ginawa niya. Hayop ka! Oo, bakit alisin niyo? Sinasaktan ko ba siya? Ha? Nasasaktan ka ba? Oo, ayun naman. Kulang bukan niyo na yan, ha? Ma'am, you are disrupting the peace in this court. You could be held for contempt. Bakit nagsumbong ba sila? Sinasadya mo ko kasama niya akustado? Oo, sinasadya ko. Nasasaktan ka ba sa lahat ng sinasabi ko, ha? Nakakaalala mo ba kung paano mo pinatay yung mga anak ko? Inaanin na lang natin sa numero. 31. Ang saksak sa buong katawan ni Gwen.
Si Juan ay uno ang saksak na natabo ni Boy Boy. Sampung porsyento na lang ng laman ang nagbibigay sa leeg at ulo ni Juan. Zero ang bilang ng taon, buwan, araw, minuto, oras, ang dali na dapat kasama pa namin sila. Pero kinuha mo na. Hindi ang buhay ng mga anak ko ang kinuha mo. Buhay din namin dahil sila ang buhay namin. Naiintindihan mo ba yun? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Nasaktan ba siya? Matapos ang kalahating taon na delay, nakulong na si Jasmine noong 2023. At si Emilio naman ay noong 2024 na dapat ay noong 2022 pa. Bakit ganun? Parang sakit-sakit pa rin dito. Dahil ba sa dulo nito? Hindi ko pa rin naman kayo mayakap mga anak. Palagi ko mang iniisip. Paano kaya ako? Hindi na ako umalis sa araw na yun. Paano kaya ako umuwi na ako ng maaga, no? Baka nailigtas ko pa kayo. Kahit sarili kong buhay, ay ako iwanan para mapabuhay kayo. Ngayon pa man, may nararamdaman ka ng mali kay Jasmine. Kaya nga ayaw mo siyang patuloy dito sa bahay natin, di ba? Pero imbis na suportahan kita, pinatuloy ko pa rin siya dito sa bahay natin. Desisyon natin yan. Nagkasundo tayo. Alam mo kung anong hindi ko nasabi sa'yo. Sa loob ng 10 years na nagtatrabaho ko sa ibang bansa, malayo sa inyo, lalong-lalo na sa mga anak natin. Pakiramdam ko, hindi pa ako nakakabawi. Pakiramdam ko, hindi pa ako nakakabawi sa kanila. Pag dumating dito sa buhay natin si Jasmine, nahati pa yung oras natin. Akala ko, matutupay natin yung mga pangalan nila. Akala ko mabibigay natin yung magandang future na gusto nila. Akala ko marami pa tayong oras. Akala ko marami pa tayong oras na makasama sila. Mali ako. Akala ko marami pa tayong oras. Lahat ay natitirang araw ko. Ang nagsulitin ako. Pero nauna sila. Nauna ako. Kasalanan pa natin. Mali ba pinalaki natin sila? Nagmabuti, nagmauwain, may malasakit sa kapwa. Dapat may ninalan natin sila pinalaki ng ganun. Hindi sana yung pinakapasok sa buhay natin yung tao na kung bakit wala na silang dalawa. Alam mo ba, gabi-gabi pa pinipil ko yung mga mata ko. Nakikita ko bakit sila. Kaya iniisip ko sa sarili ko kung ano pa ang pwede kong magawa. Ano pa ang pwede ko maitulong sa iyo. Naalala ko ba ang sinabi natin kung saan na tayo daw yung perfect couple. Naalala mo yun? Naalala mo yun? Kaya hindi tayo nagsundo. Dahil naniwala ang mga anak natin sa atin. Tulad din ang kwento ni Ate Gwen, yung tungkol doon sa anak na hindi dapat tayo tumigil magbigay ng malasakit sa iba kahit na tayo ay nasasaktan. Natutunan namin sa therapist na kailangan naming damhin ang sakit, pero huwag hayaang sabihin ito sa amin na nabigo kami bilang mga magulang. Minsan, surviving means choosing to carry both love and loss. Pinipili naming magpatuloy, one step
at a time together. We choose to honor our children not with anger, but with the same love and kindness that define them. Aaminin ko, hanggang ngayon, nandito pa rin ang bigat sa puso ko dahil sa pagkawala nila. Pero nakakakuha kami ng lakas sa pagbabahagi at pagmamalasakit sa iba. Our children may be gone, but not our humanity.